Pinaghahandaan na ng Department of Transportation ang pagdami ng biyahero ngayong holiday season. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino! Tama ka dyan, Maris. Inaasahang tataas ng 10% ang bilang ng mga pasahero sa mga paliparan, sa mga pantalan at sa mga land-based transport terminals kapag narating na yung sinasabing peak season o peak time ngayong holiday season. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, 122,000 na passengers na ang naitatala kada araw sa mga paliparan at inaasang aakyat pa ito hanggang 130,000 a day sa kasagsagan ng uwian bago magpasko. Walang datos o figures sa mga land-based transport at seagoing vessels dahil sa dami daw ng mga terminals nito. Kanina, nag-inspeksyon si Bautista sa mga assets at tauhan ng Philippine Coast Guard na i-deploy sa Oplan Biyaheng Ayos. Kabilang dito ang mga air assets, mga barko, K9 units at iba pang sea at land-based assets ng Philippine Coast Guard. Siyempre, Maris, hindi nalalayo sa isipan ng transport sector ang mga pangyayari sa Marawi at ang posibleng pag-atake ng mga terorista. Kaya inatasan na ang kaakibat na pag-iingat at deployment ng mga bomb detection dogs at iba pang mga specialized personnel. Palaging concerned daw ani Secretary Bautista ang terrorism na pinag-iingatan hindi lamang ng DOTR kundi maging ng buong gobyerno. Kung ang PCG ang may mandato sa seagoing transport, ang LTFRB naman ang nangangasiwa sa land-based transport. Lalo't may concerns o yung pag-aalala ang publiko dahil sa nangyaring malagim na aksidente ng isang bus dyan sa may Antique. Pinauubayan na raw ng DOTR sa LTFRB ang pagtitiyak ng kaligtasan ng land-based transport ngayong Kapaskuhan. Maris, samantala tungkol sa pagbangga naman ng isang Chinese vessel sa isang Filipino fishing boat dyan sa may Paluan, Occidental Mindoro, nadala na daw sa pantalan ayon sa PCG ang Filipino fishing vessels na tumaob. Balak ding ireklamo ng PCG ang insidente sa flag state ng nasabing barko. Alinsunod dito sa mga nakatakdang protocols patungkol sa mga nangyayaring maritime incidents at sea. Papuntang Indonesia, ayon sa PCG, ang nasabing commercial vessel na MV Taihang 8. At yan ang latest mula rito sa lungsod ng Manila. Balik sa inyo, Maris. Maraming salamat, Chino Gaston. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.